Tumalon talaga siya. Sapat na ba yan? Ginoong Lee, itsura niya'y parang palikuran. Kung nandidiri kayo, ako na ang magtatapon sa kanya. CJ. Kahit babaeng itinapon ko na siya. Hindi para sa'yo. Iligtas mo ako. Tumahimik ka. Lumipas na ang maraming taon, ganyan ka pa rin kababoy. Kababoy ba? Pero minsan, ako ang pinakamamahal mong babae. Linyanan. Papayag ka bang maging tayo? Ang sikat na campus heartthrob na si Lee ay umamin na kay Linyanan ng 79 na beses kay lalim ng pag-ibig niya. Maging kayo na. Maging kayo na. Kailangan mo ng pera. Kundi wala nang makakapagligtas sa kanya. Pasensya na, hindi ako pwedeng pumayag. Pasensya na, Boshen, gusto rin kita. Pero ang kalagayan ng pamilya ko ay magiging pabigat lang sa'yo. Nianan, alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo. Kailangan mo ng pera kung papakasalan mo lang ang apo ko. Ako na ang bahala sa pera. Alam kong mabuti kang bata. Lola, papayag ako. Linyanan. Tinanggihan mo ako dahil lang sa pera. Boshen. Matapos ang kasal, para makaganti sa pagiging materialistiko ko, panay ang palit niya ng iba't ibang babae. Tingnan mo ang itsura, lahat ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Linisin mo ng tuluyan. Inosente akong nag-akala na basta maging sapat ang pag-unawa ko. Darating ang araw na babalik din siya sa akin. Hanggang sa... Bakit mo binasag ang jade pendant na bigay sa akin ng nanay ko? Ito na lang ang natatanging alaala na iniwan niya sa akin. Maliit na bagay lang ang isang basag na jade. Basag na, tapos na. Sapat na, bumili ka na lang. Lee Boshen. Maghiwalay na tayo. Bahala ka. 7 taon tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na sa muli nating pagkikita ay ganito pa rin ang tingin mo sa akin. Gusto ko talagang malaman. Kung gaano kakababa ang tingin mo sa sarili mo. Gusto mo bang malaman, Ginoong Lee? Kahit anong antas, kaya ko. Ilang taon na ang lumipas pero yan pa rin ang tanging alam mong gawin. 7 taon at gusto mong hawakan kita. Managib ka. Sa loob ng 7 taon na ito, marami akong natutunan. Ayaw mo bang subukan, Ginoong Lee? Nakakadiri ka. Kadiri ako. Mababa ako. Basta matulog ka sa akin, kahit ano pang sabihin mo sa akin, tatanggapin ko. Lee Boshen, pakiusap, kailangan ko talaga ito. Na magdalang tao sa anak mo, ginagawa ko ang lahat para. Hindi dapat malaman ni Lee Boshen ang tungkol kay Churan dahil sa sobrang pagkasuklam niya sa akin. Tiyak na hindi siya papayag na iligtas si Churan. Kung talagang sabik kang matulog ako sa'yo, sige. Sumama ka sa akin sa itaas na yon. Gusto kang makita ni Lola. Nandyan si Lola, tiyak na tutulungan niya ako. Mukhang may pag-asa na si Churan. Kailangan ng bayaran ang gastusin. Kapag tinatagal pa natin ito. Sige, naiintindihan ko. Anong gastusin sa pagpapagamot? Dahil sa pera kaya ka lumapit sa akin. Paano nangyari ito?
7 taon na ang nakalipas, bigla kang umalis ng Haicheng nang walang paalam. Nag-alala si Lola sa'yo, kaya inutusan niya ang driver na hanapin ka. Pero naaksidente sila sa daan. Lola. Patawad po. Mula nang umalis ka, pumanaw na si Lola. Bakit hindi na lang ikaw ang namatay? Ngayong bumalik ka, sino na naman ang gusto mong patayin? Ako? Hindi ko kailanman ginustong makasakit ng sinuman. Ang pagbabalik kong ito. Tumigil ka nga sa pag-iyak dyan, dinudumihan mo ang silid ni Lola. Hindi ko ginustong makasakit ng tao. Gusto ko lang. Higit 1 taon na lang ang taning ni Churan. Hindi na maaaring ipagpaliban pa ang sakit ni Churan. Kailangan kong magdalang tao agad sa anak ni Libushen. Wala ka na ba talagang kahiyan? CJ, pagbibigyan kita. Ewan ko kung magtatagumpay ito ngayon. Lingyanan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akala mo ba sa ganyan? Maakit mo ang kuya ko. Para makabalik siya sa'yo. Sinasabi ko sa iyo, para sa pamilya Lee. Mas mababa ka pa sa mga babaeng nagbebenta ng laman sa kalye. Tama ang sinabi ni Miss Lee. Isa lang akong hamak. Hindi makakatulong ang pananakit sa akin. Sa halip, madudumisan ka lang ng baho. Anong ibig mong sabihin? Bigyan mo ako ng 20,000. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat na ang mabait at mapagkawang-gawang si Liling na kilala nila ay isang malupit na tao sa likod ng mga ngiti. Ika na hamak. Kung sa tingin ni Miss Lee ay hindi pa rin kayo nakakaramdam ng kapanatagan, pwede rin ninyo akong sampalin dito. Kuya. Di ba sinabi ko na sa'yo? Pera-pera lang talaga ang habol niyan. Wala na ba talaga sa mga mata mo? Kundi pera lang. Ginoong Lee, Miss Lee, kayo na mayayaman, kayang-kaya ninyong baliwalain ang pera. Pero para sa akin, pera ang bumubuhay sa akin. Churan, kahit na mawala pa. Lahat ng dignidad ni Mommy. Ililigtas talaga kita. Sige. May 2,000,000 ito sa card. Kung handa kang lumuhod at iuntog ang ulo mo dyan sa batong poste sa labas. 99 na beses. Sa'yo na ang perang ito. Totoo ba ang sinabi mo, Miss Lee? Mami, okay na ako. Umuwi na tayo. Ayaw ni Kiran na makitang nahihirapan ng ganito. Say, Momay. Ang kalagayan ni Churan ay hindi maganda. Inay ni Churan, mabuti pang ihanda mo na ang sarili mo sa anumang mangyayari. Ililigtas talaga kita ni Mommy. Kahit anong halaga pa ang bayaran. Huwag kang maawa sa kanya. Kaya pagbabayarin ko siya ng 99 na pagluhod at paguntog. Ano ito?
Sabi ko na nga ba't uhaw na uhaw ka sa pera? Sige, ituloy mo lang. Bilisan mo ang pagluhod. Tama na. Hayaan mo na siyang umalis. Ayoko na siyang makita. Kuya, sinaktan mo talaga ako para lang sa babaeng to. Sage. Bibigyan kita ng 2 milyon. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Sa yaman ni Ginoong Lee, hindi sapat ang 2 milyon. Pinadalhan kita ng 3 milyon. Umuwi ka na at magpagamot. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol kay Churan? Baka matulungan niya ako. Bakit? Gusto mo pa bang magdalang tao para patuloy akong buluhin? Pills pangontra. Huwag. Linyanan tulad mo. Hindi ka dapat magluwal ng anak ng pamilya Lee. Lee Boshen, alam mo ba? Na pinatay mo mismo ang sarili mong anak? Anong anak? Bakit? Gusto mo bang bitagin ako gamit ang bata? Nakakadiri ka. Churan. Patawarin mo si Mommy. Momay, anong nangyari sa noo mo? Nabangga lang si Mommy. Mome, hindi pa ba bumibisita si Daday kay Chiran? Pag gumaling na si Churan, darating na si Daddy. Sa loob ng maraming taon, lagi kong sinasabi. Pag lumaki na si Churan, babalik na si Daddy. Pag pumasok na si Churan sa eskwela, babalik na si Daddy. Pag gumaling na si Churan, babalik na si Daddy. Pero, Natatakot ako na bago pa man makabalik si Daday, wala na si Kiran. Nay, kung hindi ko man makikita si Daday, pwede mo bang sabihin sa kanya na miss ko na siya? hindi yan mangyayari. Makikita rin ni Churan ang daddy niya. Sasamahan ka namin ni Daddy at Mommy. Sa maraming lugar. Kakain ng maraming masasarap na pagkain. Di ba gustong-gusto mo nang pumunta sa beach? Pagaling ka muna tapos pupunta tayo. Sige na, ha? Sino iyang si Churan? Bago mong kalandian. Alam ba niya lahat ng ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mong lumapit sa akin. Para lang iligtas siya. Sabihin mo nga, kung malaman niyang isa kang babaeng paro-paro, tatanggapin ka ba kaya niya? Please, tama na. Huwag mo na sabihin yan. Ngayon ka lang nahiya? Huli na. Baka ngayon na. Ang huling pagkakataon para mailigtas si Churan. Pamilya ni Churan. Mabilis. Hinimatay si Churan. Ano? Titignan ko nga kung anong klaseng tao yan. At nagagawa mong magpakababa ng ganyan. Kakalating lang niya rito. Boshen. Anong ginagawa mo rito? Ito. Wala. Di importanteng tao yan. May sakit ka ba?
Dapat nagpapahinga ka lang. Huwag kang kung saan-saan pumunta. Ihahatid na kita sa doktor. Tara na. Kailanman, hindi ako pinansin ni Libusyen ng ganito. Ibig bang sabihin? Bumalik na ba yung unang pag-ibig niyang nag-abroad noon? Churan, Nay, masama na ang lagay. Lumala na ang kondisyon ni Churan. Dinala na siya sa emergency room. Pumunta ka na agad. Dosi, kumusta na si Churan? Dosi, pakiusap, iligtas niyo po si Churan. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Ang deputy director ng ospital ang kasalukuyang nagliligtas kay Churan. Magiging maayos din siya. Tumayo ka muna. Linmianan. Anong ginagawa mo riyan? Nakikiusap ka bang lapitan siya ng doktor? Ganun ba siya kahalaga sa'yo? Yung lalaking nagangalang Churan na yon. Sir, kumalma po muna kayo. Wala kang pakialam dito. Layas! Ganun mo ba siya pinakahalagan? Para lang maligtas siya. Kaya mo nang magpakaaba at itapon ang dignidad mo. Handa ka ring ibenta ang katawan mo, ganun. Bitawan mo ako. Wala kang pakialam sa buhay ko. Kung ikaw pa ang magbabayad sa gamot niya, mamatay na lang siya. Hanggat mailigtas ko siya, kahit buhay ko pa ang maging kabayaran. Handa akong gawin ang lahat. Sir, makinig po muna kayo sa akin. Nagkakamali po kayo. Boshen. Kailangan na nating umalis. Muntik na akong matakot, anak. Buti na lang ligtas ka. Inay, ang hina ko naman. Pakiramdam ko gumagaling na ako. Kanina ang daming doktor. Malaki na naman ba ang gastos? Ano bang sinasabi mo? Binigyan ni Daddy si Mommy ng maraming pera. Kaya tiyak nagagaling ka, Churan. Ikaw ang munting bayani ni Mommy. Paglaki mo, ikaw naman ang mag-aalaga kay Mommy, ha? Kailan ba talaga uwi si Daddy? Miss ko na siya. Pagaling ka muna. Uwi rin siya agad. Nagsisinungaling ka, Mommy. Alam kong iniwan na tayo ni Daddy. Hindi yan totoo. Mahal na mahal ni Daddy si Churan at mahal din niya si Mommy. Siya. Busy siyang kumita ng pera kaya hindi pa siya makauwi. Pag gumaling ka na, ihahatid kita pa uwi para makita si Daddy. Totoo ba? Siyempre naman. Noong mga nakaraang araw, dinalaw ka pa nga ni Daddy. Kaya lang tulog ka noon. Ayaw kitang gisingin. Pagkatapos ng operasyon mo, iuwi na kita para makita si Daddy, ha? Kaya kailangan mong kumain ng mabuti. Pagkatapos ng operasyon mo, ihahatid kita kay Daddy. Okay ba? Magiging mabait ako. Kakain ako ng marami para lumakas at makita si Daddy. Paglabas ni Churan sa eskwela, uuwi na si Daddy. Pagbakasyon ni Churan, uuwi na si Daddy. Pagaling na si Churan, uuwi na si Daddy. Naniwala si Churan sa paulit-ulit kong kasinungalingan. Sayang lang. Mukhang napakahirap nang matupad ang pangakong iyon. Siya pala ang ex-wife mo. Maganda nga talaga. At nakakaawang tingnan.
Huwag mong sabihin gusto mo siyang pakasalan ulit. Boshen, Impossible yon. Ikaw ay isang prinsesa. Ano naman siya? Kung hindi ka lang umalis noon, hindi ako makikinig kay Lola. Hindi siya bagay sa'yo. Tungkol doon, may problema ba sa kama ni Linyanan? wala namang problema. Sinugod lang sa emergency ang pasyente. Tungkol ba iyan sa gastusin? Ayos lang. Li Boshen, wala ka na ba talagang pakialam sa kanya? Ayoko lang na gumawa siya ng gulo. At sirain ang pangalan ng pamilya namin. Tara na. Nay, may babi ka na naman? Babalik na talaga si Daddy? Kapag magaling na si Churan, makikita mo na rin ang daddy mo. Sa mga nakaraang buwan, naging maingat ako. Lumalaki ng maayos ang baby. Palapit na ng palapit ang paggaling ni Churan. Sa hinaharap, may bago kang magiging kapatid. Kahit hindi bumalik ang daddy niya, hindi na siguro siya masyadong malulungkot. Nay, ano sa palagay mo? Lalaki o babae? Ano ang gusto mo? Sana babae para maprotektahan ko siya. Pero gusto ko rin ng lalaki para makakasama ko ang kapatid ko. Naprotektahan si nanay. CJ, lalaki man o babae, ayos lang. Nay, gusto ko nang kumain ng osman sa skeke. CJ, magpahinga ka munang mabuti, Churan. Matulog ka na. Pagkagising mo, makakakain ka na. Dahil sa matinding sakit na nararanasan, kailangan na ni Churan ng mas mahabang oras para makapagpahinga. Isang kagat lang ang kukunin ko. Ang matitira para kay mama at sa mga kapatid ko. Buti na lang walang pila. Para pagising ni Churan, makakain agad siya. Lingyanan, natagpuan din kita. Wala akong oras sa'yo ngayon, tumabi ka, may importante akong lakad. Tawag ito mula sa ospital. Wala akong pakialam sa ospital na yan. May talagang importante ako. Simula pagkabata, hindi ako kayang saktan ng kuya ko. Pero dahil sa babaeng to, sinaktan niya ako. Kailan ba ako nakaanas ng ganitong kahihiyan? Ang kapatid mo ang nanakit sa'yo, anong kinalaman ko? Sinira mo relasyon namin. Hindi ako sasaktan ng kuya ko, wala akong pakialam. Humingi ka ng tawad ngayon, ngayon din. May nagawa ba akong mali? Bakit ako hihingi ng tawad? Sige, hindi ka pa rin natututo, saktan niyo siya. Hanggang sa humingi siya ng tawad. Tama na, buntis ako. Buntis ka, huwag mong sabihin sa kuya ko yan. Kung malalaman ito ni Liboshen, ipapalaglag kaya niya ang bata? Pero sa nangyari ngayon, mukhang hindi titigil si Liling, kailangan kong protektahan ang anak ko. Kuya. Hulaan mo kung sino ang nakita ko, si Lingyanan. Sabi niya buntis daw siya, sa tingin mo, hindi kaya lihim siyang nagbuntis. At isisilang ang bata para makapangwarta sa'yo. Liboshen, iligtas mo ako. Ano, hindi mo na naman inaasahan na. Ililigas ka ng kuya ko at ng batang yan. Paano mo naman na sigurong hindi niya gagawin? Tigilan mo yung kahibangan mo. Sasabihin ko na sa'yo ng diretso, ang unang pag-ibig ng kuya ko, si Jiang Muran, ay nakabalik na ng bansa. Wala na siyang panahong pansinin ka. Ano nang nangyari? May problema ba? Wala. Subukan mo to, masarap. Hawakan ninyo siya. Kumusta? Masarap ba ang tubig na may sili? Hindi mo pa rin ba inaasahan na ililigas ka ng kuya ko? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ayos ka pa ba? Sige, may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Malapit ng pakasalan ng kuya ko si Ate Muran. Mula ngayon, wala na siyang pakialam sa'yo. Malapit ng ikasal at magkapamilya si Liboshen.
Pero ang sarili niyang anak ay naghihingalo sa ospital. Ni minsan, hindi ko inisip na kukulitin siya. Hawakan ninyo siya. Tama na, baka malaglag lang ang batang yan sa kakapalo nyo. Ano ang tinitingin-tingin mo? Sinasadya kong saktan ang batang yan para siguradong hindi siya manghihingi ng pera sa pamilya namin. Liling, nakikiusap ako sa'yo, napakahalaga sa akin ang batang to. Pakiusap, hayaan mo lang akong maisilang siya. Boshen, bukas. Sa kainan sa South Sea tayo kumain. Ang tagal ko nang hindi. Nakakatikim ng sabaw na isa nila. Boshen, anong nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? May bigla lang akong kailangang asikasuhin sa kumpanya, balik muna ako. Anong sobrang biglaan naman yan? Pwede bang sabayan mo muna akong matapos kumain bago ka umalis? Hindi niya ako iniiwan para lang sa trabaho. Ibig bang sabihin para kay Lingyanan yan? Pero, Ang tagal na nating hindi nakakapag-usap ng maayos. Habang kumakain, isa pa, wala namang importanteng nangyayari. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Sige na, kumain ka muna. pasensya na, sa susunod na lang kita sasamahan. Iniwan niya ako para sa babaeng to. Nakikiusap ako, hayaan mo akong isilang siya. Kanina lang, ang taas pa ng ere mo. Ngayon nagmamakaawa ka na? Basta huwag mo lang galawin ang anak ko. Gagawin ko ang kahit ano. Ganyan ka na ba talaga kagustong isilang yang batang yan? Baka naman, ginagamit mo yang anak sa labas para agawin ang kayamanan namin? Magsalita ka. Magano pa ba ang gusto mong makuha sa pamilya namin? Hindi ko kailangan ang pera mo. Gusto ko lang lumaki. Nang mapayapa ang batang to. Ayaw ng pera. Gagamitin mo ang bata para makabalik. Kailanman, hindi ko ginustong makuha ang kahit ano sa pamilya Lee. Sumusumpa ako. Basta hayaan mo lang akong isilang ang batang to, aalis agad ako ng High City. At hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. At paano yan? Kung palalampasin kita ngayon, isisilang mo yang batang yan sa hinaharap. At babalik ka para i-blackmail kami. Sa oras na yon, wala na kaming malabing paliwanag. Anong ginagawa nyo? Sobra na kayo. Pinapahiya niyo ang isang buntis sa harap ng maraming tao. At gusto niyo pang patayin ang anak niya. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Kuya. Bakit ka nandito? Hindi ba kasama mo si Ate Muran? Magkasama kayo. Sinabi ko na sa'yo kung paano ko siya tratuhin, problema ko na yon. Sino na may sabing galawin mo siya? Kuya. Umalis na tayo. Kuya, hindi mo pwedeng isama yan. Huwag mong kalimutan. Malapit ka nang ikasal kay Muran. Hindi ko inaasahan. Na ililigtas mo ako. Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Nakikiusap ako, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Dalhin mo na ako sa ospital. Napakahalaga sa akin ang batang ito. Ganyan ka katensyonado. Kanino ba talaga ang batang yan? Anong gagawin mo? Alam ba ng lalaking yon na umaakyat ka pa rin sa kama ko? Liboshen, masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Nakikiusap ako. Dalhin mo muna ako sa ospital. Ano bang gusto mong gawin ko? Lahat papayag ako. CJ, ihatid kita sa ospital. Ipapa-abort mo ang batang yan. Wala ka talagang balak na iligtas ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ang bata. Iligtas ang sabahing batang yan. Sabihin mo ba gagawin ko? Ang ganitong klaseng luging negosyo. Hindi siya salbahing bata. Anak mo siya. Wala akong ibang naging lalaki kahit kailan. Nakikiusap ako, iligtas mo ang anak mo. Anak ko. Lingyanan. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling.
Nakikiusap ako, iligtas mo ang bata, dalhin mo ako sa ospital. Lahat gagawin ko, papayag ako sa kahit ano. Kahit anak ko pa yan, hindi ka karapat-dapat na isilang siya. Kapag nawala ang batang to, wala nang dahilan si Churan. Para mabuhay pa. Lee Boshen. Iligtas mo ang bata, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo, iligtas mo ang anak natin. Iligtas mo ang bata. Hoy, Boshen, nasugatan ang kamay ko, nasa ospital ako. sige, papunta na ako agad. Isang tawag lang niya, sumusunod ka agad. Samantalang ako, kahit mamatay sa kalsada. Hindi mo man lang ako titingnan kahit isang beses. Di ba? Miss Ling, ikinalulungkot namin, huli na nang dumating ka sa ospital. Hindi na isalba ang bata. Para maligas ang buhay mo sa lalong madaling panahon, wala kaming nagawa, kundi alisin ang iyong matris. Anong sinabi mo? Impossible to. Hindi ako naniniwala. Niloloko niyo lang ako. Hindi ako naniniwala. Kanina lang ayos pa ang lahat. Miss Ling, sa kasalukuyan mong kalagayan, huwag mo masyadong dinidibdib. Baka malagay sa panganib ang buhay mo. Paano mo naman ako mapapakalma? Ilang buwan na lang, isisilang na siya dapat. Ilang buwan na nga lang. Miss Ling, naintindihan namin ang nararamdaman mo. Pero ang mahalaga ngayon ay mabuhay ka. Sayang ang aking si Churan. Wala na siyang pagkakataong mabuhay. Ang dalawa kong anak. Wala nang pagkakataong mabuhay. Ginoong Lee, hindi stable ang emosyon ng pasyente. Kailangan niya ng maayos na pag-aalaga. Naiintindihan ko. Siya ang nagdala sa akin sa ospital. Siya rin ang pumatay sa lahat ng pag-asa ko. Hindi ko na maililigtas si Churan. Pero nakatayo lang siya riyan na parang walang pakialam, nanonood ng drama. Ikaw. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bakit napakasama ng puso mo? Sinabi ko na sa iyo noon pa, hindi ka karapat-dapat magdala ng anak ko. Tatanggalin ko rin yan sa huli. Magpahinga ka muna, huwag mong alalahanin ang gastusin sa ospital. Pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita. Bilisan ninyo. Bilisan ninyo. Bitawan niyo ako. Kumaka. Mga hinihiling. Bitawan ninyo ako. Lumayo kayo. Lumayo kayo. Umalis muna kayo. Pwede bang kumalma ka? Unahin mong magpagaling. Kahit sinabi sa kanya ang totoo, nagawa pa rin niya ang ganitong kalupitan. Dugo at laman niya iyon, pero pinatay niya gamit ang sariling kamay. Saan ka pupunta? Wala na ang anak kong hindi pa naisisilang. Wala na rin ang pag-asang mabuhay ni Churan. Saan pa ba ako pupunta? Lee Boshen. Kahit mabangis na hayop, hindi kinakain ang anak. Talagang, napakawalang awa mo. Nandoon ka lang sa loob ng sasakyan, nanonood ng walang ginagawa. Pinutol mo pa ang lahat ng paraan para makahingi ako ng tulong. Ikaw hindi ka naman namatay, di ba?
Tungkol sa batang yon. Hindi ako karapat-dapat na ipagbuntis ang anak mo. Kaya ngayong wala na siya. Wala na rin ang matres ko. Satisfied ka na ba ngayon? Linyanan. Wala ka na bang ibang alam kundi magsinungaling? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ikaw lang ang hindi naniwala sa akin. Piling ko yung lalaking yon sa ospital, si Churan. Siya talaga ang minamahal mo, no? Habang nagmamahalan kayo ng iba, umaakyat ka naman sa kama ko. At sinabi mo pang buntis ka sa anak ko, Linyanan. Ang kapal ng mukha mo. Tama. Si Churan ang pinakamamahal ko. Kapag namatay siya, hindi na rin ako mabubuhay. Boshen. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Kumusta ang kamay mo? Sabi ng doktor, gagaling din pagkalipas ng ilang araw na gamutan. Pero nag-aalala akong baka mag-iwan ng peklat. Ayos lang. Maganda ka pa rin kahit ano paman. Ano to? Dahil lang sa maliit na sugat niya, nagkakaganyan na si Libushen. Pero nang mawala ang anak namin, wala man lang siyang pakialam. Wala to. Isang malaking babae lang na gustong umakyat sa kama niya. Tara na. Liboshen. Huwag kang umalis. Ikaw na malandi ka. Ang lakas ng loob mong kagatin si Muran. Ayos ka lang ba, Muran? Tatawagin ko ang doktor. Doktor, Ayos lang ako, Boshen. Si Miss Ling ay. masyado lang emosyonal kaya nasaktan niya tayo. Mabuti naman at ayos ka lang. Kung hindi ko tinawagan si Muran. At pinaalis ang kuya, baka naipanganak mo pa talaga yung bata. Muran, pinaparusahan ko yung malanding babae. Pero dumating si kuya at iniligtas siya. Wanti siya, hindi pwedeng makamit niya ang gusto niya. Naiintindihan ko. Boshen, nasugatan ako sa kamay. Nandito ako sa ospital. Puntahan mo naman ako, please. Sige, papunta na ako. Sige, pupunta na ako. Lingyanan, desperada ka na ba? Ako pa rin ang pinakamahalagang tao sa puso ni Li Boshen. Tama na, Boshen. Kakawala lang ng anak niya. Labis na siyang nagdadalamhati. Ate Muran, sa totoo lang, napakabait mo kasi. Deserve niya yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Lola. Malas siyang tao. Lumayo ka na lang sa akin at huwag ka nang magpakita pa. Kung hindi, hindi ko masisiguradong kaya kitang kalmahin sa bawat oras. Tara na. Boshen, mauna na kayo. Gusto ko lang makipag-usap kay Miss Ling. Naiintindihan ko ang nararamdaman niyang lungkot ngayon. CJ. Tara na, kuya. Tigilan mo yung pagpapanggap mo. Siyempre, hindi ako maawa sa isang babaeng tulad mo. Sino ka ba sa akala mo? Pangahas kang agawin ang lalaki ko. Iniwan ako ni Li Boshen para sa'yo. May panloloko ka talaga, ha? Kailanman, hindi ko inisip na makipag-agawan ng lalaki. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Pero wala akong pakialam. Ako ang pinakamamahal ni Li Boshen. Isang tawag ko lang, iwan ka niya kahit naghihingalo ka pa, para puntahan ako. Hindi mo ako kayang talunin. Ikinakasal kami sa susunod na buwan. Iniimbitahan kitang masaksihan ang kaligayahan namin. Nanay ni Churan, okay ka lang ba? Tingnan mo agad si Churan.
Churan, okay ka lang ba? Imbestigahan mo kung sino ang tunay na ama ni Churan. Lingyanan, kasalanan mo to, pinili mo kasing kalabanin ako. Wala na akong magagawa. Sisiguraduhin kong malagim ang magiging wakas mo. Mama. Bakit ang putla-putla mo? At bakit ka nakasuot ng pambarang ospital? May masakit ba sa'yo? May sakit ka ba? Nadulas lang si Mama. Paano naging ganito kalala ang pagkakadulas mo? May umaapi ba sa'yo, Mama? Huwag kang mag-alala. Paglaki ni Kiran, ipagtatanggol na kita. Wala nang magagawa si Mama para iligtas ka. Ang sarili mong ama ang pumatay sa pag-asa mong mabuhay. Siya. At magpapakasal pa siya sa anak na babae ng pamilya Jayang. Mama, anong nangyayari sa'yo? Ayaw mo na ba talaga akong hintaying lumaki? Imposible naman yon. Nangako na si Mama kay Churan, hindi ba? Sasamahan kitang lumaki. Mag-asawa, magkaanak. At magkasama tayo habang buhay. Churan, magpahinga ka muna. Lee Boshen, pinatay mo ang sarili mong anak. Tapos ngayon gusto mong pakasalan ang unang pag-ibig mo. Kahit na ialay ko pa ang buhay ko. Hindi kita hahayaang maging masaya. Ayos, ayos, ayos. Ayos naman ang pamilya. Walang problema. Anong ginagawa mo dito? Sinabi mo ang kasalan ko at ni Muran. Inimbita ako rito. Huwag mong isipin makakapanggulo ka sa kasal ng kuya ko dahil sa ninakaw mong imbitasyon. Dahil ba nasusuka sa'yo ang kuya ko? Kaya gusto mong manira ng okasyon? Maniwala ka man o hindi. Mas maniniwala pa ako sa kahit sino kaysa sa'yo. Babaeng walang hiya. Huwag kang magpahiya rito. Karapat dapat ka bang pumunta sa lugar na to? Magsalita ka. Si Lingling ang inimbita ko. Kasi naman, naging kapamilyari siya ni Boshen noon. Gusto kong makita niya mismo ang kaligayahan namin. Ganon pala. Kaya imulat mo ng husto ang mga mata mo at panuorin mong mabuti. Kung ano ang ibig sabihin ng bagay na bagay. Sinasabi ko sa'yo, ni hindi ka man lang makakalahati sa isang hibla ng buhok ni Muran. Perpektong magkapareha nga. Bagay na bagay. Ginoo sa mayamang dalaga. Bagay na bagay. Talagang magkapareha. Tama naman. Ang anak na babae ng pamilya Jiang ay mas higit ng libu-libong bises sa dating asawa ni Ginong Li. Napakaganda ng bride. Napakaganda. Napakaganda. Talagang bagay na bagay. Sadyang itinakda para sa isa't isa. Napakaganda. Talagang magkapareha. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ayoko na kitang makita pa. Hindi ka ba marunong umintindi o naghahanap ka na lang ng away? Ngayon ang pinakamasayang araw mo, kaya natural lang nabigyan kita. Ng regalo. Nais kong magsama kayo habang buhay. Ano na naman ang binabalak mo? Ano yan? Ito, ang anak mo. Ikaw talagang babae ka. Nanggugulo ka talaga. Lee Boshen, pinatay mo ang sarili mong anak. At ngayon, gusto mo pang pakasalan ang una mong pag-ibig. Wala ka talagang konsensya. Ano yun? Biglang naglabas ng baho ang ex-wife? Pinatay ni Ginong Li ang sarili niyang anak? Totoo ba yan? Kung ganyan kabaliw ang babae, malamang totoo. Kahit mabangis, di kinakain anak. Iba-iba dahilan. May iba pa kayang nangyari.
Buntis ka sa ibang lalaki, tapos gusto mong ako ang sumalo ng responsibilidad. Sinisino ba ako, Libusyen? Bobo ba ako sa kanimo? Masyado ba kitang pinagbigyan? Kaya inakala mong may halaga ka sa akin. Nakuha ko na ang impormasyon. Ang batang si Churan ay anak ni Ginoong Lee. May narinig ako na may isa ka pang anak sa ospital na nagngangalang Churan. Anong gagawin mo sa kanya? Depende sa magiging ugali mo. Naawa ako sa'yo kasi ang mapangasawa si Boshen na napakagaling na lalaki, pangarap yan ng bawat babae. Pero hindi ito dapat maging dahilan para siraan at dungisan mo si Boshen. Kaya, kailangan mong lumuhod sa harap ng lahat at humingi ng tawad kay Boshen. At linawin mong lahat na sinabi mo kanina ay gawa-gawa mo lang. Ginawa mo lang yon para makapangloko ng pera. Hinding-hindi na ako papayag na saktan pa nila si Churan. Patawad, Ginoong Lee. Lahat ng sinabi ko ay gawa-gawa ko lang. Ginawa ko lang yon para makapangwarta. Akala ko naman may malalim na dahilan. Gusto lang palang mambiktima ng mayaman. Isang peking babae. Ang dami nang sumubok na gamitin ang bata para umanga. Pero hindi ko akalain. Para lang sa pera, sasabihin niyang anak ng Ginoong Lee ang batang may sakit. Nakasusuka talaga. Ang pumunta rito para manggulo, mapapahiya ka lang. Dahil nandito ang lahat ngayon, pagmasdan ninyong lahat. Ang babaeng ito, inakit pa ang kapatid ko. Talagang malang kahihiyan. Dinugahan niya ang kapatid ko para makapasok sa kwarto. Ang taong ganito, gagawin ang lahat para sa pera. Sa totoo lang, maganda talaga ang katawan ng babaeng to. Mas nakakaaliw nga. Boshen, hayaan mo na. Magsisimula na ang kasal. Hindi natin pwedeng paghintayin ang lahat. Walang hiya ka. Isa kang walang hiya, tapos nagmamalinis ka pa. Kapag napansin ka ng mayaman, pagkakataon mo ng kumita habang pinaglalaruan ka. Di ba yan ang gusto mo? Anong ginagawa niyo diyan? Hilahin niyo na siya palayo. Huwag niyong sirain ang kasal ng kapatid ko at ni Muran. Ituloy natin. Huwag. Halika na. Ayoko. Nagsimula na ang kasal ni Boshen. At Muran, sisiguraduhin kong hindi makakamit ng babaeng yon ang gusto niya. Gusto kong maranasan niya ang impyerno habang buhay. Bitawan mo ako. Layas, Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo rito? Anong gagawin mo? Tulong. May. Tumigil ka sa kasisigaw. Sa tingin mo ba ililigtas ka pa ng kuya ko? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Isa ka lang laruan ng kuya ko. Natatakot lang siya na kapag namatay ka, wala na siyang mapaglilibangan. Bakit magalit na galit ka sa akin simula nang pumasok ako sa pamilya Lee? May atraso ba ako sa'yo? Dahil mismo sa'yo. Kaya namatay si Lola. Paano akong hindi magagalit sa'yo? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Lola. Kung hindi ka sana sinundo ni Lola, hindi ako maglalagay ng patibong sa sasakyan at buhay pa sana siya. Kaya sa tuwing nakikita kita, nilalamon ako ng pagsisisi, pagkakasala at galit. Kaya dapat ka nang mamatay. kumusta na siya? Stable na ang kondisyon ng pasyente. Kung may iba pang gastusin, sabihan mo lang ako. Boshen. Kumusta na ang kalagayan ni Miss Ling? Malubha ba? Kung kailangan mo ng tulong, handa rin akong tumulong. Patawad, Muran. Ano man ang mangyari, hindi dapat kitang iniwan sa kasal ngayong araw.
Ayos lang, Boshen. Paano kung ngayong gabi? Kung hihingi ka ng kawad pero wala ka sa sarili mo, magagalit talaga ako. Kasalanan ko. Nawalan ng isang anak, pero may isa pa pala. Pero salamat sa langit, mukhang hindi na rin magkatagal ang isang to. Churan, Ganito na lang, umalis na kayo ng Haicheng City. Tulad ng 7 taon na ang nakalipas, huwag na kayong babalik kailanman. Pagdating ninyo roon, humanap na kayo ng magandang pahingahan. Iyong patay ng anak mo, pati na ang hindi pa naisilang. Ilibing ninyo ng magkasama, para may kasama sila. pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Linyanan. Linyanan, nababaliw ka na ba? Liling. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kuya. Pumunta lang ako para kumustahin siya. Pero sinubukan niya akong sakalin. Mukhang hindi pa sapat ang sakit mo, may lakas ka pa ring manakit ng iba. Siling niya na pumatay kay Lola noon. Ngayon naman ay ako ang gusto niyang patayin. Kung ngala ka kanina, baka. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Kayong lahat ay mga mamamatay tao. Kahit nakapalit pa ng buhay ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ito. Sa paningin ng pamilya, isa ka lang hamak na damo. Isang pisil lang. Kaya kitang ipahamak ng walang bakas. Hindi ba't katawa-tawa ang mga sinasabi mo? Kahit wala ako, tiyak na darating din sa'yo ang karma. Dahil ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong anak. Hanggang ngayon, gusto mo pa ring isisi sa akin. Ang anak mo sa labas kasama ng hampas lupang yon. Linyanan, linawin mo ang isip mo. Hindi ka karapat-dapat na magdalang tao para sa akin. Sige, sakalin mo na ako. Sisiguraduhin kong isasama kita sa libingan ng 2 kong anak. 2 anak? Natatakot ka na ba? Malapit mo nang patayin ang pangalawa mong anak. Dahil ikaw mismo ang pumatay sa lahat ng pag-asa nilang mabuhay. Ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Ikaw na babaeng malandi. Nag-anak ka sa labas ng ibang lalaki. Tapos gusto mo pang isisi sa kapatid ko. Huwag kang magpadala sa kanya. Dahil may masamang balak siya. Parehong anak sa labas ang mga batang yon. Hindi niya kayang buhayin. Kaya ginagawa kanyang uto-uto para makuha ang pera mo. Lee Boshen, nakakatawa ka talaga. Madali ka lang maloko sa mga sinasabi nila. Magsisisi ka rin. Miss Ling, biglang lumalala ang kalagayan ni Churan. Pakitingnan ninyo agad. Kuya, huwag ka nang pumunta. Gusto lang niyang mag-alala ka. Sinadya niyang sabihin yon. Paka na lang lahat yon. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Kuya. Muran, anong gagawin natin ngayon? Ano pa ba? Kapag nalaman ni Boshen na parehong sa kanya ang mga bata, talagang matatalo na tayo kay Lingyanan. Churan, okay ka na ba? Huwag mo kaming takutin. Doktor, tulungan niyo si Churan. Linyanan, ganyan na ba talaga? Kaimportante sa iyo ang lalaking yon? Kumalma ka. Bata pa lang yan, 7 taong gulang pa lang. Kung may problema ka sa utak, bumaba ka na at magpatingin. 7 taong gulang bata. Ano pa ba? Nanganganib na ang buhay ng bata. Tawagin mo na ang doktor, bilisan mo. Churan, okay ka lang ba? 7 taong gulang. Di ba't yon mismo ang taon nang maghiwalay tayo? Linyanan. Kakadibosyo pa lang natin, may iba ka na agad. O habang kasal pa tayo, nagloko ka na? Kaya ba anak mo ang batang yan? Impossible. Alam kong pinapainom kita ng gamot palagi. Kaninong anak ba talaga yan? Tama.
Grabe si Liboshen. Sobrang higpit. Pinipigilan akong magkaanak sa kanya. Kahit sabihin ko pa ang totoo, hindi niya ililigtas si Churan. Baka nga mas lalo pa niyang ipahamak si Churan. Para lang tuluyan na akong mawala. Hindi ko dapat sabihin na anak niya ito. Hindi naman sa iyo yan. Bumalik ka na lang sa unang pag-ibig mo. Kung wala kang tinatago, siguradong gagawin mo ang lahat para lang. May pasa sa akin ang batang yan. Ngayon, halatang ninenervyos ka. Sigurado noong kasal pa tayo, nagloko ka na. Nilagyan mo ako ng sungay. Tigilan mo yan. Churan, Wala namang kwenta iligtas yang batang yan. Liboshen. Nakikiusap ako sa'yo. Kung maaari, alang-alang na lang sa akin. Hayaan mo akong iligtas ang anak ko. Nagkaroon din naman tayo ng totoong pagmamahalan noon, hindi ba? Noong bago pa lang ako sa pamilya Lee, maingat ako sa bawat kilos. Inaapi ako ni Liling. Ikaw ang nag-alaga sa akin, gumamot ng mga sugat ko. Nang magkasakit ka, ako rin ang nag-alaga sa'yo hanggang mawala ang lagnat mo. At kahit noong kasal na tayo, tuwing nalalasing ka sa mga lakad mo, ako ang nag-aasikaso sa'yo. Hindi ba't noon, nang lasing ka, niyakap mo ako? At sinabi mong gusto mo nang magkaroon ng sariling pamilya? Gustong-gusto kong magkaroon ng pamilya kasama ka. Noong sinabi sa akin to ni Linglin noon, hindi ako naniwala. Hindi ko akalain na ganito pala kagaling manguto ang babaeng to. Inaabangan na wala ako para bulahin ka lang. Si Liboshen, ako lang ang pinakamamahal. Ngayong nakabalik na ako, umaasa ka pang magsimula ulit. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, naloko na naman ako ng babaeng ito. Napakahina na ng paghinga ni Churan. Churan, huwag kang mag-alala. Ililigtas ka ni Mama, ano man ang mangyari. Walang sinumang pwedeng magligtas sa batang yan ngayon. Hindi siya bastardong bata. Anak mo siya. Tumabi ka. Hayaan mo akong iligtas siya. Kahit ano paman, buhay pa rin yan. Grabe, ang sama ng ugali ng lalaking to. Hindi mo ba nakikita? Ang daming babae rito. Baka babaero talaga ang lalaking yan. Anong tinitingin-tingin mo? Umalis ka na nga. Halata namang ginagamit mo lang ang dami ng tao para i-guilt trip ang kuya ko. Ikaw na babaeng walang hiya, ang dami mong pakana. Daddy, Churan. Okay ka lang ba, anak? Sabihin mo kay mommy kung saan masakit. ikaw ba ang daddy ko? Ganito ang daddy ko sa panaginip ko. Huwag kang kung sino-sinong tinatawag na ganyan. Saan ba galing ang batang yan? At naglakas loob pang tawaging daddy ang kuya ko. Bawal ang bastos na bunga nga rito. Momay, Churan. Okay ka lang ba, anak? Sabihin mo kay mommy kung saan masakit. bakit nasugatan ka na naman? Okay lang si mommy. Sila ba ang nanakit sa'yo, mommy? Okay lang. Paglaki ni Kiran, ipaghihiganti kita. Ang galing talaga ni Churan. Pero okay lang si mommy, naglalaro lang kami. Si daddy rin ba nakikipaglaro sa'yo? Mommy. Si daday ba yan? Bumalik na ba si daddy para makita ako? Momay, pwede ko bang hawakan ang kamay ni daday? Ang sakit ng batang yan, siguradong puno ng mikrobyo. Tama nga naman, kuya, malay mo kung ano ng sakit. Ang nahawa mula sa landi ng inang yan, kung ano-anong maruming sakit. Liling, may ebidensya ka ba sa sinasabi mo?
Kung patuloy mo akong siniraan ng ganyan, pwede kitang kasuhan. Nagagalit ka pa. Ikaw na nga itong marunong sa batas. Hindi pa kita sinisisi. Itinuro mo ang kasinungalingan. Para pag nakawan at patayin kaming pamilyali. Hay, hindi ganoon yon. Hindi ganoon ang nanay ko. Churan, ayos ka lang ba? Kasalanan ni nanay na hindi ka naalagaan ng mabuti. Tumabi ka. Ihahatid ko si Churan sa ospital. Itong batang ito, tinuruan mo lang magsinungaling. Kaya wala nang saysay na iligtas pa siya. At isa lang siyang bastardo. Hindi ko naman anak yan. Kahit kaninong anak pa yan, hindi dapat hadlangan ang pagpapagamot sa kanya. Buhay niya, mag-usap kayo. Inosente ang batang ito. Paano magiging inosente ang bastardo na anak niya? Pagpapatuloy ito ng malas. Mabuti na ring mamatay. Walang kinalaman si Churan sa lahat ng ito. At hindi ko kasalanan ang pagkamatay ni Lola. Si Liling ang may pakana noon. Ako, Pinatay mo si Lola, sapat na. Gusto mo ba talagang iwan ako ng lahat bago ka pa tumigil? Sa tingin mo ba paniniwalaan ko pa? Ang isang babaeng walang hiya na nagnakaw at pumatay sa pamilyali? O ang sarili kong kapatid? Churan. Nanlalamig na ang katawan niya. Liboshen. Nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka naman sa kanya. Nakikiusap ako. Iligtas mo siya o tumabi ka. Para ako na ang magligtas sa kanya. Bastardo lang yan. Bakit ako maawa? Tawagin mo ang tunay niyang ama para maawa sa kanya. Ikaw ang tunay niyang ama. Hindi siya bastardo. Anak siya ng pamilya Lee. Kanina lang sinabi mong hindi siya akin. Ano ba talaga? May totoo ka pa bang sinasabi? Noong gabing iyon bago tayo naghiwalay. Akala mo ako si Jayang Muran. Nagkaroon tayo ng relasyon at walang proteksyon. Doon nabuo si Churan. Wala akong masyadong maalala sa gabing yon. Pero totoo nga. Sige, iligtas mo muna siya. Pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Bilisan nyo ang pag-rescue. Boshen. Muran. Boshen, ang sakit ng pakiramdam ko. Iligtas mo ako. Huwag niyo siyang pansinin. Unahin niyong iligtas si Jiang Muran. Hindi na pwedeng maantala pa ang kalagayan ng batang ito. Kapag hindi pa na-rescue, sir, kapag hindi pa na-rescue ang batang ito, baka huli na talaga ang lahat. Sabi ko unahin niyo si Jiang Muran. May sakit siya sa puso. Kapag naantala pa, mamamatay siya. Sir, naiintindihan namin ang nararamdaman nyo, pero kami, hindi kami mga doktor sa puso. Kahit pigilan nyo pa kami, wala rin kami magagawa para iligtas ang babaeng ito. Muran. Boshen, iligtas mo ako. Mamamatay na ba ako? Hindi. Nandito ako, hindi ka mamamatay. Bilisan niyo. Tara na, Muran. Churan, huwag mong takutin si Mama. Miss Ling. Wala na si Churan. Gusto ni Churan ng Osmanthus cake. Bibili ako ng Osmanthus cake para sa kanya. Miss Ling. Wala na talaga si Churan. Sabi ko, gusto niya ng Osmanthus cake. Kapag nakabalik ako, dala yon. Magigising na siya. Sira-sira ka ba? Kapag naman si Muran. Pababayaran ko sa iyo ang buhay niya. Magbayad ka ng buhay. Matatakot ba ako? Wala na nga akong 2 anak. Wala na akong lahat. Isang bastardong bata lang yan. Patay na, patay na. Nakakahiya ka lang sa sarili mo. Nakakahiya. Alam mo bang 2 anak mo na ang pinatay mo? Gusto mo pa akong lokohin? Tingin mo maniniwala pa ako sa'yo?
Hindi mo ba napansin na kamukhang kamukha mo ang mga mata at kilay niya? Layas, imbestigahan mo ang anak ni Linyanan. Ginoong Lee. May resulta na po ang ipinag-utos ninyong imbestigahan. Nanganak si Miss Ling mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Kasalukuyang nasa ospital na iyon. Ayon sa ENA test, siya po ang tunay ninyong anak. Nais po ba ninyong puntahan? Hindi mo ba napansin? Kamukhang kamukha mo ang mga mata at kilay niya. Anong pangalan ng bata? Lingchuran po ang pangalan. Churan, Liboshen, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko talaga. Ang pagbubuntis ko sa anak mo ay para lang sa... Liboshen, alam mo ba na ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong anak? Hindi siya bastardo. Anak mo siya. Wala akong ibang naging lalaki kailanman. Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang anak mo. sa simula pa lang, hindi pala siya nagsisinungaling. Anak ko talaga si Churan. Boshen, anong nangyayari sa'yo? Tumabi. Pupunta ako sa ospital para makita si Nanyanan at Churan. Bakit ka pa pupunta sa babaeng yon? Ayoko nang masaktan ka pa dahil sa kanya. Wala kang karapatang husgahan si Nyanan. Boshen. 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 Sandali lang, nasaan na ang pasyente sa kwartong ito? Wala na. Saan pumunta? Luminipat ba sa ibang kwarto? O inilipat sa ibang ospital? Ano ba ang relasyon ninyo sa pasyente? Kaibigan kami ng nanay niya. Ahapon, hindi na umabot ang bata. Wala na siya. Kawawa naman ang batang si Churan. Dapat sana'y mabubuhay pa siya ng ilang buwan. Sa panahong iyon, baka sakaling gumaling pa siya. Kaya nga, dapat sana maliligtas si Churan kung nabuntis siya. Pero nakunan siya. Pati matres niya, nawala na rin. At naantala pa ang pagligtas kay Churan. Ano na lang ang mangyayari kay Miss Ling? Sino ba ang makakayanan ang ganoong sitwasyon? Sabihin ko sa'yo, yung anak ng pamilya Jiang, nagkukunwari lang na may sakit. Totoo yan. Talaga namang nalang konsensya. Sinasayang ang resources ng ospital at kinahadlangan pa ang ibang may sakit. Itong mga mayayaman, hindi itinuturing na buhay ang buhay ng iba. Mag-ingat po kayo, Ginoong Lee. Tingnan mo yung nasa may pintuan. Parang siya ngayon, yung tagapagmana ng pamilya Lee. Akala mo kung sinong tagapagmana kung umasta. May konting pera lang, akala mo kung sino na. Tumahimik ka. Anong pinagsasabi mo? Parang siya nga yung tagapagmana ng pamilya Lee. Akala mo kung sinong tagapagmana kung umasta. May konting pera lang, akala mo kung sino na. Lee Boshen. Kahit mabangis na hayop, hindi kinakain ang sariling anak. Ikaw talaga. Ang sama ng puso mo. Kahit kaninong anak pa yan, hindi dapat hadlangan ang pagligtas ng buhay. Buhay ang nakataya rito. Hindi nga ako karapat-dapat na ipagbuntis ang anak mo. Kaya ngayon, wala na siya. Pati matres ko, wala na rin. Ngayon, masaya ka na ba? Tingin ko yung babaeng yun sa ospital na si Churan. Siya talaga ang mahal mo, di ba? Habang nagmamakaawa kang makasama siya habang buhay, umakyat ka naman sa kama ko. At sinabi mo pang buntis ako sa anak mo. Magbabayad ako ng 5 milyon para sa buhay niya. Sinadya kong patagalin ang oras. Para mawalan ka ng pagkakataong mailigtas ang batang nasa sinapupunan mo.
Galit lang ako sa kanya dahil para siyang malas. Ginulo niya ang katahimikan ng pamilya Lee. Galit ako dahil inakit niya ako. Pero sa kabilang banda, may iba na pala siya. Pero si Churan ay anak ko pala. Ano ba nang nagawa ko? Ginoong Lee, yung sasakyan na sinakyan ng matandang senyora noon. May ibang dahilan pala. Ano ang sinabi mo? Yung sasakyan na sinakyan ng matandang senyora noon. Parang may ibang gumalaw. Imbestigahan mo. Opo. Sandali. Gusto kong malaman kung nasaan si Linianan ngayon. Ngayon din. Churan. Pupunasan ka ni Mama. Dumating tayo ng malinis. Aalis din tayo ng malinis. Matulog ka na. Hindi ka na masasaktan kahit kailan. Nianan. Hayaan mo man lang akong makita si Churan sa huling pagkakataon. Liboshen, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Patawad, Nianan. Alam kong nagkamali ako. Pwede bang magkita pa tayo kahit isang beses? Kung may natitira ka pang kahit katiting na pagsisisi, umalis ka na rito. Patawad, Nianan. Ako ang sumira sa'yo. Patawad. Hindi ako tao. Hindi ba ito ang bahay ni Lingyanan? Anong nangyayari? Kawawa naman itong lalaking nakaluhod dito. Tulungan niyo na kasi. Ano pang inaantay niyo? Ang anak ni Lingyanan na si Churan. Pinatay ng lalaking to. Bakit hindi ko muna hinintay na malaman ang totoo? Bakit pinigilan ko ang mga doktor na iligtas siya? Bakit? Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ka nagdurusa. Paano nagkaroon ng ganyang tao? Noong nagkasakit ng malubha ang nanay ni Nyanan, inakasalan niya ito dahil kailangan niya ng pera. Ano? Ganun pala. Nagkamali ako ng akala sa'yo, Nianan. Patawad, nagkamali ako ng akala sa'yo. Makipagkita ka pa sa akin minsan, pakiusap. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ni Churan. Hayop ka. Nianan. Kung hayaan mo lang akong makita si Churan kahit minsan pa, gawin mo sa akin kahit ano. Anong ginagawa mo? Kuya, uwi na tayo. Kuya, gusto ni Itay na magpakasal ako sa pamilyang Lin. Sa spoiled brat na 100 kilo, sira ulo siya. Mamamatay ako kapag pinakasalan ko siya. Kuya, ikaw lang ang makakapagbabago sa isip ni Itay. Pakiusap, iligtas mo ako. Uwi na tayo. Pakiusap kuya, iligtas mo ako. Kuya, huwag kang magpaloko sa babaeng yan na si Lingyanan. Huwag kang paakit. Alam mo na pala, hindi ba? Aalam ang alin. Nagsabuatan kayo ni Jiamuran. Nagkunwari kang may sakit. Alam na nila noon pa. Tama? Kuya, para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ito. Nakabalik na si Muran. Magkakabalikan na kayong dalawa. Huwag mong hayaang magalit si Jiang dahil lang sa babaeng yan. Bawal mong ituro si Nianan. Kuya, hindi mo pwedeng gawin to sa akin dahil lang sa babaeng yan. Ginawa ko lahat para sa'yo, para sa pamilya Lee. Kuya, Iuwi niyo ang dalaga. Huwag kayang makatakas bago ang kasal. hindi, kuya. Hindi maaari. Mamamatay talaga ako. 8 taon na, inggit ka pa rin. Sinadya mong sirain ang sasakyang nakatakdang sumundo sa kanya. Pero sa araw na yon, nakisakay si Lola at naaksidente. Tama? Paano mo nalaman? Hindi ako yun, kuya. Siling niya ng lahat yun. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kasalanan lahat ng babaeng yun. Talagang hindi ako yun. Nainggit ka kay Lola sa atensyon niya kay Nianan. Pinalitan mo pa ang gamot niya ng bitamina, hindi ba? Kanino mo narinig yan? Kung hindi nagsalita ang driver na sinuhulan mo noon. At nagsabi ng totoo, hanggang kailan mo balak itago sa akin? Kuya, wala akong kasalanan. Siling niya ng lahat yun. Wala talaga akong kinalaman, kuya. Kapatid mo ako sa dugo. Hindi mo pwedeng hayaang mamatay ako ng ganito, kuya. Kung nandito pa si Lola, tiyak na ililigtas ka niya. Pero lahat ng nagmamahal sa'yo, pinatay mo mismo. Kaya ngayon, ikaw naman ang dapat gumawa ng para sa pamilya Lee. Hindi pwede, kuya. Dahil siya. Kuya, nagkamali ako. Ayokong pakasal sa matabang yun. Kuya, mali ako. Ate Muran, ikaw lang ang pinakikinggan ni kuya. Pakiusap, pigilan mo siya. Kuya. Boshen. Ang patay, hindi na maibabalik. At noon, wala ka namang alam. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo?
Alam mo naman noong una pa na anak ko ang nasa kwartong yon. Tapos nagkunwari ka pang inatake sa puso para hindi siya mailigtas ng doktor. At ngayon, nagkukunwari ka pa sa harap ko. Hindi. Bitawan mo muna ako. Hindi ka pa rin umaamin? Boshen. Ganito mo pala ako kayang tratuhin. Ginawa ko naman lahat para sa buhay nating dalawa. Para sa sarili mo lang, di ba? Pwede ba, tumahimik kayo? Naistorbo ninyo si Churan sa pamamahinga niya. Patawad niyanan. Ako ang may kasalanan. Paluluhurin ko siya ngayon sa harap ni Churan para humingi ng tawad. Pagkatapos, palalayasin ko na siya. Ilabas niyo na. Humingi ka ng tawad kay Churan. Mali ako. Pakawalan mo na ako, Boshen. Layas! Huwag mong dudumisan ang daraanan ni Churan. Akala mo ba napakadakila ng pagmamahal mo bilang ama? Sinasabi ko sa'yo, sa lahat ng nandito, ikaw ang pinakadapat mamatay. Ginoong Lee, paano kayo nasugatan? Ginoong Lee, Tana, Ginoong Lee. Kahit mamatay ka pa, hindi na babalik ang Churan ko. Mga mahal ko, gusto niyo ba rito? Niyanan. Huwag ka tawanan. Tigil! Sinasabi kong tumigil ka. Titigil ako. Huwag ka nang umatras pa. Mahuhulog ka, mamamatay ka. Buhay. Parehong patay na ang mga anak ko. Wala na akong dahilan para manatili sa mundong ito. Hindi ba sapat na manatili ka para sa akin? Kapag kasama mo ako, magkakaanak pa tayong muli. Nakakadiri ang pagmamataas mo. Lee Boshen. Minahal kita ng totoo at buong puso. Pero ang kinahinatnan, sobrang mapait. Pagod na ako. Ngayon, patay na ang mga bata. Hinding-hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Pero, ayokong dudihan mo pa ang landas ng kapalaran namin. Hinihiling ko sa iyo. Mabuhay ka ng matagal pero mag-isa ka habang buhay. Danasin mo ang lahat ng hirap at sakit sa mundong ito. Niyanan. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon. Lee Boshen. Sa buhay na ito, kasalanan ko ang lahat. Sa susunod na buhay, ayoko na kitang makilala pa. Churan, huwag kang matakot, nandito na si Mommy. Niyanan. Pinuno ng pamilya Lee, pansamantalang stable na ang vital signs ng Ginoong Lee. Siguro pagkatapos ng ilang buwan na pagpapagaling, babalik din siya sa dati. Dangal ni Lee, nasira ng babaeng yon. Nagpakamatay pa at tumalon kasama niya. Sobrang nadismaya ako sa kanya. Nga pala, may mga asikasuhin pa ako sa kumpanya. Kayong dalawa, alagaan ninyo siyang mabuti. Basta huwag lang siyang mamatay. Opo, pinuno. Magandang araw po, Sili. Gusto ko ng isang kasanggiling na kape. Sage po, Sili. Linianan, hindi ka makakatakas. Hahanapin kita at pati si Churan. Hintayin mo ako.
Sir, buksan ninyo ang pinto. Buksan ninyo ang pinto, sir. Lahat kayo, lumayas kayo. Nianan. Nianan, nakabalik ka na. Nianan. Bakit hindi mo na ako hinayaang makita kang muli? Ito ba ang parusa mo sa akin? Huwag ka nang tumakbo, mahal. Hindi ka makakatakas sa mga kamay ko, kung hindi lang pinrotektahan ka ng kuya mo noon. Matagal na kitang pinakasalan. Pero salamat na rin at nabaliw siya. Kaya pumayag ang pinuno ng pamilya Lee sa kasal ng pamilya natin. At sa wakas, matitikman ko na rin ang anak na babae ng pamilya Lee, ikaw. Nianan. Noon, ako ang nagkasala sa iyo. Patawarin mo na ako, sige na. Patawad. Patawad, patawad, patawad. Wala ka ng kawala ngayon, mahal. Ano pa bang pinagpapaguran ng amo? Ang dami namang babae diyan. Noon nga kalingyanan. Sinasaktan at minumura niya. Ngayong wala na ito, aba. Kung ano-anong paraan para magpakamatay. Pero ang kakaiba, bali na ang mga braso at binti ng amo. Uminom pa ng lason kaya nagkandaleche-leche na ang mga organs. Pero hindi pa rin mamatay-matay. Ewan kung suwerte o sumpa ba yun. Gusto ko ng kapatid na lalaki. Sige, pag-uwi natin mamayang gabi, anong gusto mong kainin? Fried chicken. Nianan, Churan. Linianan. Alam ko nang nagkamali ako. Hindi pa ba sapat ang parusa sa akin? Bakit pati pagkakataong makasama kayo pagkatapos kong mamatay? Ayaw ninyong ibigay sa akin. Nianan. Mga anak. Ayaw niyo ba akong lisanin ang mundong ito? Gusto niyong pagbayaran ko ng buo ang mga kasalanan ko? Sige, pagbabayaran ko. Huwag kayong masyadong malungkot. Maunlad na ang teknolohiya ngayon. Maaari po ninyong ipakopya ang inyong asawa. Hindi na ako muling mag-aasawa habang buhay. Hindi na rin magkakaanak. Magdurusa sa sakit. At mamamatay ng mag-isa. Itong silid ng ospital. Kasi sa akin, lilinisin ko ito ng mabuti. Bilisan mo. Kung hindi kaya, umalis ka na. Supervisor, maging magalang naman tayo sa kanya. Nabalitaan ko dati. Pa siya ng Lee Corporation. Huwag nang ipagmalaki ang nakaraan. Bigla niyang nilustay ang lahat ng kayamanan sa isang gabi. Ngayon, isa na siyang ganap na dukha.
Sige, magpatuloy ka lang sa pagkukuskus. Kuskusin mo ng mabuti. Niyanan. Churan. Narito na ako para hanapin kayo. Sa 30 taon kong pagbabayad ng kasalanan. Mapapatawad niyo na kaya? Ako? Patawarin mo ako.